Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post para sa bayan. Mga pahayag ito ng isang abogado, vlogger na nagkataon na pro BBM, Marcos loyalist, true and true. Okay. Ito ang sabi niya. Duterte, meaning si PRRD, Duterte is the worst president. Sara Duterte is the worst vice president. Samuel Martires is the worst ombudsman. Bato de la Rosa is the worst PNP chief. Bien, no? This is a very bold statement. Paninira sa mga Duterte. But anyway, sariling opinion niya ito, sarili niyang pananaw. So, let's respect him. Ang tanong, marami bang naniniwala sa kanya o wala, tinatawanan lang? So, you can share your observation, comments, but depende sa court of public opinion kung pinapaniwalaan ka ba. So, tingnan natin dito sa people who reacted. Ito, 48,000 who reacted. Look at this. 24,000 ang tumatawa, 8,200 ang galit. So, ilan ito? 36,000 ang hindi naniniwala sa kanya. 14,000 ang nag-like, 1,000 ang nag-love. So, percentage-wise, tingin ko, nasa 85% ang hindi naniniwala sa kanya. 15% lang naniniwala. So, dito nyo makita na pagdating sa court of public opinion, mas marami talaga ang pumapabor sa mga Duterte. Okay. Comments. Apolonio Cito. Kilala ko ito. Instructor namin ito sa college, sa Don Mariano Marcos Memorial State College pa noon. Kumusta kayo, sir? Apolonio Cito. Sabi niya, hindi professional na comment. Ibig sabihin, hindi niya magustuhan. Lino Casino, attorney at law o attorney outlaw? Sabi na, do not judge or you will be judged. Mark Anthony Budlaw, ito ang magandang pagkasulat. Duterte may not be the best president for everyone. Correct. But he is the best president for the many. He may be the worst president to those law offenders and to those against their interests, but they are only the few. Malala ko tuloy, nakakwentuhan ko last year. Retired US Navy, US citizen na siya, kailang from time to time nagbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Think taga Nueva Ecija sila. Kwento niya sa akin, alam mo inuna niya, hindi ako bumoto kay Inday Sara nung nakaraang presidential election. Ping Lacson ako, sabi niya. But so big sabihin hindi siya maka-Duterte. But ito yung kanyang observation. Bago daw naging presidente si PRRD, magulo yung lugar nila. So, every time na umuwi siya sa Pilipinas, dala-dala niya yung license firearm niya, pistola siguro. Kasi hindi siya kumpiyansa retired na US Navy. Ayaw niyang paunahan, ganon. Kaya sabi niya, nung umupo si Digong, nagbago ang aming lugar. As in, yung mga standby, yung mga nakakatakot, mga lasinggo sa gabi, nawala. Natakot sila. Sabi niya. So, yung aking pistola, hindi ko na kailangan, ibinigay ko na lang sa kaibigan kasi hindi ko na kailangan. But, ito, dahil last year lang kami nag-usap Ngayon, wala na. Bumalik na naman yung dati. Yung kapitan din ng barko, kausap ko sa airport. Dito sa Mindanao, nagtratrabaho ngayon sa port operation. Although retired na siya na seaman, international
Sabi niya, alam mo, General, sabi niya, dyan sa pinagtatrabahon kong Pierre, Cagayan de Oro, yung sinabi niya, wala na, bumalik na naman yung kalakaran. Yung dati, nawala na, kaya balik na ulit. Yun, ang mga... So ito, may mga galit kay PRRD. Yung may mga natutuwa ngayon na nakakulong siya sa The Hague. No wonder. Kaya may mga very proud accomplishment nila. Yung group effort. They think it is very patriotic. They have done their duty to the country. Yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. But to many, I still believe marami ang nagmamahal sa mga Duterte. And as a proof, mga surveys. Oh, sinong mga nangunguna sa mga surveys ngayon? Pulse Asia Survey. Sinong nakakuha ng majority rating? Si BP Sara lang. Yan yung kanya. Satisfaction or approval rating niya is 55%. Trust rating niya is 56%. Compare mo sa Pangulo, 32% lang ang kanyang satisfaction rating. Yung trust rating niya mas mababa. Sinong nangunguna sa mga presidential surveys? WR numero, yung matandaanan ko lang 31% ang kay BP Sara. Pumapangalawa lang si dating BP Lenny, 19%. So, worst Vice President, okay lang. Sa mata ni Attorney Palses, siya ang worst. Kaya lang sa mata ng 31% of the respondents sa WR numero, best siya dahil pipiliin nilang presidente. So, ito na, battle of narratives tayo ngayon kasi ang nangyayari, pinagtutulungan nila ngayon ang mga Duterte na sirain para sa 2028 presidential election. They are hoping na bubulusok ang rating ni BP Sara and hopefully tatalunin nila. But to me, never. Wala sa ngayon, walang makakatalo kay BP Sara sa 2028 kahit magsama-sama pa sila. Meaning sila, Romualdez, Tolpo, Hontiveros, Lenny, whoever. Kaya, konting tiis na lang mga kaibigan. 2028, darating na ang pag-asa natin. Excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. Mao na ni sila 20 ka pamilya ni siya. Og mo na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Og mo pod ni ang mga lansang ipanghatag sa 20 ka pamilya sudagandang gud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Mo na ning mga tigulang na matagaan gyapon yero. Namugya man sila ilang taon man diba? So muna ni ang bunggong kargahan. So tabangan sila sa kagawad sa bunggong ilang gikargahan. Inos ki manay kokoy. Diyan ang kay kanay kitoy. So duha ka bunggo.
karon abot na gyud. So, karon abot na gyud ang gitaga. Karon mo na ni ang balay sa tagaan na Mogyero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpal lang nga trap. Sa Ginoo ug sa nagtabag sa sin nga makatup na gid ko di kami wala na. O salamat kaayo.